salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Oh, ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Magandang umaga sa bawat isa atin ngayong umaga. Patuloy na tayo ay lalapit sa Panginoon dahil siya lamang yung Panginoon ng ating buhay. Kaya ngayong umaga, patuloy natin i-focus ang ating mga sarili upang ang Diyos ay ating purihin sa umagang ito. Ngayong umaga, patuloy din na ilaan natin ang ating oras para sa Panginoon upang tayo ay magpuri sa Kanya ngayong umaga. At kung tayo po ay handa na sa ating pagsamba at pagpupuri, magkaroon po tayo ng konting katahimikan at atin pong ipalinis ang ating puso at buhay sa Diyos. Dakilang Ama, patuloy po kaming lumalapit sa iyo na sapagkat Ikaw yung Diyos na amin na pinararangalan. Ikaw yung Diyos na karapat-dapat na sambahin. Ikaw yung Diyos na karapat-dapat na paglingkuran. Kaya ngayong umaga, patuloy o Diyos na walang humpay ang bawat isa sa amin upang Ikaw ay itaas at luwalhatiin ng bawat isa sa amin. Gayun din o Diyos sa umagang ito, lalo na sa mensahe na aming maririnig ngayong umaga, nihiling ko o Diyos yung lingkod mo na gagamitin. Patuloy mo siyang puspusin at patuloy na pagkalooban siya ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Nihiling ko o Diyos na sa bawat kataga na kanyang bibigkasin ay maging kalakasan ng bawat isa sa amin upang sa pagpapatuloy namin sa paglilingkod, Panginoon, hindi kami manghihina bagkus magkaroon kami ng kalakasan, lalo na sa panahon nito ng pandemic, Panginoon, na patuloy na umaasa kami sa gagawin ng ating Panginoon sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat o Diyos sa umagang ito at sa iyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos sa unang Korinto, verses 23 to 32. Ang sabi po dito,
Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 28, kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Verse 30, yan ang dahilan kung bakit mahihina at masasaktin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Last verse po, 32. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Purihin ng Diyos at pagpapala po sa bawat isa. How great the chasm that lay between us, how high the mountains I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm
grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. Nanlulumo, nagdaramdam, naguguluhan at nasasaktan. Ang mga salitang ito ay pangkaraniwan na lamang. Sa isang bayang tigib ng hapis, balot ng takot at umaapaw na pighati, panaghoy na lamang ang ilalabas ng labi. Gayon may manunumbalik ang aking pag-asa kapag naalala ko. Ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi nagmamaliw. Ang kahabagan niya'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Ang katapatan niya'y napakadakila. Si Yahweh ay sa akin at ako ay sa Kanya. Bakit ka manlulumo? Bakit ka magdaramdam? Sa Diyos ka magtiwala, Siya ang iyong asahan. Siya ang Diyos na tagapagligtas, Siya ay dapat awitan. Manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. Huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita. Ang pag-asa, pag-ibig, biyaya at kahabagan ay may nakalaan. At ito ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. At siya ay madadakila ngayon hanggang sa walang hanggan. Blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. At dahil po unang linggo ng buwan ay meron tayong pagbubulay mula po sa banal na hapunan. Kaya po ang ating maiksing mensahe ay patungkol din po sa banal na hapunan. Ang matagpuan nga natin doon sa unang Korinto, kabanatang 11. Meron po tatlong bagay na pwede po tayong makita dito sa ating pinagbubulayan. Una po yung pagtanaw sa nakaraan or looking back. Pangalawa po yung pagtanaw sa kasalukuyan. At kasama na rito yung looking within. At pangatlo po yung pagtanaw sa hinaharap. Ang tawag po dito ay looking forward. Una po yung pagtanaw sa nakaraan. Ang sabi nga po ng Panginoong Hesus, ni Apostol Pablo, na sinabi ng Panginoong Hesus, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay 20 ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inaihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
So, nung sinabi pa niyo noong gabing yaon ay we're looking back nung unang isinagawa ang banal na hapunan nung araw po ng Pasko. At may kita pong 2,000 taon ang nakaraan. Napakatagal na kung tutuusin. Ngunit sa atin po mga mananampalataya, para lamang siyang kahapon, di po ba? Parang hindi pa nagtagal yung kanyang kamatayan. At ngayon nga ay inaalala natin. Bakit po gusto ng Panginoong Diyos na lagi nating alalahanin yung nangyari noong nakaraang yaon, lalo na yung siya ay nagbigay ng kanyang buhay? Meron po tayong maalala dito. Una po ay yung kanyang paghihirap nga para tayo ay bigyan ng kaginhawahan at kaligtasan. Naalala po natin na bagamat ang Panginoong Hesus ay gaya po ng sinabi sa unang 2 Korinto, kabanatang 8, talatang 9, na hindi kaila sa atin ang kagandahang loob ng Diyos na kahit siya ay mayaman doon sa kalangitan, ay naging mahirap siya upang mapayaman tayo sa pamagitan kanyang paghihirap. Kaya po alam nga natin na maraming paghihirap ang dinaanan ng Panginoong Hesus para sa atin. At ito ang isa sa binabalikan natin sa nakaraan. Ano po ba yung mga paghihirap ng Panginoong Hesus para tayo ay yumaman? Una po, halimbawa yung kanyang pisikal na paghihirap. Yung siya ay hinagupit at pagkatapos nga po ay pinako sa krus. Yan po yung isang senaryo pag ako'y nakakapanood ng video patungkol po sa Panginoong Hesus ng kanyang pagpapako sa krus ay hindi ko na halos tinitingnan pagdating sa pagpako sa kanyang mga kamay at paa. Kasi parang nararamdaman mo yung sakit, di po ba? Yung matusok ka lang po ng aspili o ng karayom, napakasakit na. Kaya po alam natin, physically ay napakaraming dinaan ng kahirapan ng ating Panginoong Hesus para lamang tayo maligtas sa ating pagkakasala. Ngunit hindi lamang po yung physical ang dapat nating alalahanin na paghihirap ng Panginoong Hesus. Meron ding emotional, meron ding social, meron ding spiritual. Noong po siya ay, sabi nga rito, pinagkanulo ng kanyang alagad. At noong mga alagad ay iniwan siya ng mga panahong yaon, ay talaga pong napakahirap sa kanya. Nasubukan na po ba niyong iwanan kayo ng inyong mahal sa buhay o iniwan kayo ng inyong dinidisciple sa iba't ibang kaparaanan? Hindi po ba napakahirap? Lalo na po meron pong naghudas doon sa inyong mga dinidisciple. Napakasakit po noon. Kaya po ang Panginoong Hesus dumaan emotionally, socially, nilayuan siya. Parang nagkaroon sila ng social distancing para po ikaiwas sila na madamay sa Panginoong Hesus. At higit sa lahat po ang Diyos Ama ay sabi nga ng Panginoong Hesus sa kanyang panalangin, bakit siya pinabayaan? Kasi nga po ng mga sandaling yaon, ang lahat ng kasalanan ng tao sa buong mundo ay ipinatong sa Kanya at siya ang pumasan nito at namatay siya. Ang kanyang buhay bilang anak ng Diyos ay katumbas sa lahat ng mga kasalanan ng buong mundo. At siya ang naging kordero ng Diyos para sa namatay para sa ikapapatawad ng ating kasalanan. Kaya po, spiritually, ay dinala niya ang bigat ng ating kasalanan. Kaya po, siya ay mayaman, naging mahirap upang tayo mga mahihirap, pulubi sa lahat ng bagay, lalo na sa spiritual, ay maging mayaman sa kaharian ng Diyos. Sabihin natin, hanggang ngayon, di pa ako yung mayaman. Wag po tayo magmadali. Baka mamaya, dali na tayo dun sa kaharian ng Diyos. Ayaw naman natin. Yung kagalingan, tsak po lahat tayo ay gagaling. Sabihin natin, bakit marami akong nararamdaman na sakit? Wag nga po tayo magmamadali kasi ang Diyos may kanya-kanyang plano. Pero hindi po naman, mamaya, mapag-aralan natin na hindi lahat ng pagkakasakit ay dahil sa parusa rin ng Diyos. Kaya po ito ang ating laging tinatanaw tuwing tayo nagkakaroon ng banal na hapunan. Tanawin po natin yung nakaraan na ginawa ng Panginoong Hesus at ibalik natin sa panahon natin ngayon palagi, sa ating pananampalataya para po lagi natin siyang maalala, hindi natin siya makalimutan.
So mamaya po yan ang ating gagawin sa banal na hapunan. Pangalawa po, yung pagtanaw sa kasalukuyan o yung looking in the present. At dito po sa 1 Korinto 11, ang pinapatanaw po ay kung paano natin gagawin at saka yung kalagayan ng ating puso. Sabi nga po, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa o saro ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay. Di po ba? So, siyasatin mo muna yung sarili natin. Kasi po nung panahon na yon ay meron po silang pagdiriwang, sinasabay din nila yung banal na hapunan, so meron talaga silang kainan. Yung iba po, dahil nagugutom at hindi makapaghintay, kumakain na. Kaya po yung ginagawa nila, sabi rito ng Panginoong Hesus, hindi naman banal na hapunan. Ngunit sila ay nagkakainan lamang. Gaya nga po ng isang tao na nadalaw sa church, hindi naman niya naintindihan kaunang punta niya. Nakita niya yung mga tao na kumuha ng mga maliliit na pirapirasong tinapay. Sabi niya, meron palang merienda rito, kaya lang masyadong tipid, ang konti-konti. Tapos nung ininom nga yung sa saro, yung katas ng ubas o juice, ay sabi niya, naku, tipid pala talaga dito magpamerienda. Pero nung nakita niya, tapos po nung nag-offering, sabi niya, ang konti-konti, tapos may bayad pa. Ganun. Hindi po yun ang kahulugan nun. Kaya nga po sabi rito, siyasatin natin at isentro natin sa Panginoong Hesus yung ating pag-alala sa banal na hapunan. Siyasatin natin din yung ating sarili kung anong laman ng ating puso. Kung mayroong kasalanan, ay ihingi po natin ang tawad. Ang banal na hapunan ay pagpapaalala ng means of grace ng ating Panginoong Hesus na siya nga'y namatay para sa atin. Kaya po, yung iba ayaw siya sa ating sarili, ayaw nilang tanggapin yung kanilang pagkakamali, yun po ay malaking pagkakamali din. Sapagkat ang daan po ng kapatawaran ay kung tatanggapin natin yung ating kasalanan. Pag po nating tingnan yung ibang tao, lalo na sa pananampalatayang Kristiyano, huwag nating i-justify yung ating sarili kung meron tayong nagawang pagkakamali. Ano ba yung kailangan siya sa natin sarili natin at saka tanggapin natin kung ano yung ating pagkakasala at ihingi natin ng tawad. Yung iba po naman, pag sa oras ng banal na hapunan, hindi po sila kumukuha pag meron silang kasalanan. Maling-mali din po yun. Kasi kaya ka nga pinapasiyasat para maalis yung kasalanan mo sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Ayaw niyang manatili yon sa buhay natin. Sapagkat nung namatay siya para sa atin, nung tinubos niya tayo, nung dinala niya yung ating kasalanan sa krus, at namatay siya sa atin, at nung nakipag-isa tayo sa Kanya, ay tayo po ay napawalang sala. Sa English, ang tawag po diyan ay justification. Ngayon po naman, habang tayo nabubuhay dito sa pangkasalukuyan, gusto ng Panginoong Hesus, mamuhay tayo ng may katuwiran. Kaya gusto niya, bago tayo kukuha ng banal na hapunan o araw-araw sa ating buhay, sinisiyasat natin ang ating sarili, inihingi natin ng tawad yung ating mga kasalanan, tinatanggi na natin yung mga kasalanang pinamumuhay natin. Ang tawag po doon ay paglago sa katuwiran o sa English po ay sanctification. Hindi man po naman ibig sabihin niya na hindi na tayo nagkakasala. Ngunit kailangan po ay sikapin natin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na patuloy na lalago sa kabanalan. At yan po yung ating inaalala tuwing banal na hapunan na tayo ay maging mapagsiyasat sa ating sarili at alalahanin natin ang kanyang biyaya para tayo mapatawad. At pangatlo po at paghuli, ang banal na hapunan po ay pagtanaw sa hinaharap o looking in the future. Sabi nga po ng Panginoong Hesus, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito ay pinahayag natin ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang muling pagparito. So yung muling pagparito po ay tinatanaw natin na muling babalik ang Panginoong Hesus. Maging ang Panginoong Hesus po sa panahon ng bago niya dinaanan yung paghihirap, isa sa dahilan kung bakit niya nalampasan at napagtagumpayan ang paghihirap ay dahil po forward-looking din siya. Doon po sa tala sa banal na hapunan, sinabi po niya na
Nagpapasalamat siya na nakasama yung mga alagad niya sa pag-alala sa Paskwa, o kumain sila ng sama-sama. At sabi niya, hindi ko na ito gagawin, hindi na ko na muling kakain ito hanggang hindi kayo makasama doon sa kanyang kaharian, sa kaharian ng Panginoon. Kaya tumatanaw din siya doon sa hinaharap na makakasama niyang kanyang alagad. At yung pinag-aralan po natin sa Hebrews chapter 12 verse 3, di po ba sabi na dahil sa kagalakan na hinihintay niya doon sa kaharian ng kanyang sa kalangitan, ay pinagtiyagaan niya at he endured the cross. Tinanggap niya ang lahat ng paghihirap sa cross, sabi po doon. Kasi sabi, he is looking forward for the joy that is set before him in his kingdom. Tinataraw niya yung makita yung kanyang mga alagad at ang mga sasampalataya sa kanya na makakasama niya sa kanyang kaharian. So sa kanya, yung paghihirap ay buong tiyaga niyang tiniis ang lahat ng ito para doon sa kanyang kaharian. Kaya nga po tunay na sa panahon ng kahirapan, kung tayo po ay looking forward, ay talaga pong malalampasan natin ito. Yung mga pinagdadaanan natin ngayong kahirapan, mga pandemic na yan, baliwala po yan kung ikukumpara doon sa pinagdaanan ng ating Panginoong Yesus. Ngunit nalampasan niya nga lahat yun dahil nga po sa he looks forward for the glory in His kingdom. Kaya tayo po mga mananampalataya, maging sa pag-alala natin ngayon sa banal na hapunan, patuloy nating tarawin ang hinaharap na kaluwalhatian. Ang sabi nga po, tayo na mga pinili at tinawag ay kanyang luluwalhatiin pagdating ng araw. Ang tawag po diyan ay glorification. Kaya po sa English, merong 3. Ay yung pagtingin natin sa nakaraan, dahil nga tayo pinatawad na sa kamatayan ng Panginoong Yesus. Ang tawag po doon, justification. Nung ngayon po, natingnan natin ang ating sarili at patuloy tayong lumago. Ang tawag po doon ay sanctification, paglago sa kabanalan. At yung pangatlo po, yung pamumuhay sa kabanalan, ang tawag po doon ay sanctification. At pangatlo, yung pagtanaw natin doon sa kanyang kaharian, ang tawag po doon ay glorification. So ito po ating gawin ngayon sa pag-alala natin sa ating Panginoon sa banal na hapunan. Ito po isang privilege. Kaya naman po nakahanda na yung ating mga kapirasong tinapay at saka yung katas ng ubas o juice na lagay natin sa ating mga baso. At sabay-sabay po tayo ngayon na aalalahanin siya. Kung wala po naman kayo na ihanda, muli nawa sa susunod maghanda kayo. Pero sa isip, pwede natin siyang alalahanin sa mga sandaling ito. At bago po natin siya aalalahanin, ay magkakaroon po muna tayo ng panalangin sa Panginoon. At mamaya po, pagbasa, saka tayo po sabay-sabay na aalala sa ating Panginoong Diyos. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po muli sa pagkakataon na alalahanin namin ang aming Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na hapunan. Salamat po Panginoon sa inyong biyaya sa amin. At ngayon po ay nais naming parangalan kayo at pahayag din ang aming pagmamahal sa taos-pusong pag-alala sa inyo. Tulungan niyo kami Panginoon at kayo ang aming patuloy na papupurihan. Habang ang Panginoong Yesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain, dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Mga minamahal, tanggapin natin ang ating bahagi sa pinirasong tinapay natin bilang pag-alala sa kamatayan at pagpapakasakit at pag-ibig ng Diyos sa atin. At ngayon po naman, ihanda natin ang ating bahagi sa katas ng ubas o juice natin pong inihanda. At pagkatapos, dumampot ang Panginoong Hesus ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo. Pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos.
Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito, nakasalo ninyo sa kaharian ng aking Ama. Tanggapin po natin ang ating inihandang bahagi sa katas ng ubas o sa Diyos na atin pong inihanda. Patuloy po tayong manalangin. Purihin kayo po, Panginoong Diyos, sa napakasimpleng pamaraan na inyo pong pinagkatiwala sa amin upang maalala po namin kayo. At nawa ito'y patuloy naming may sagawa. At hindi kahit po hindi namin ginagawa ay patuloy na kayo ang unang laman ng aming puso. Patuloy na kayo ang una naming alalahanin sa aming buhay. May you be the center of our lives, of our hearts. Sa amin pong pagtatapos nito, Panginoon, nais po namin kayo patuloy na awitan at kayo ang mapangarangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What highs of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Oh, 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 in Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love in righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the dead of Christ I live. Oh, 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 there in the ground his body lay, light in the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since cares has lost its grips on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Oh, 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 no guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me, from life's first cry to final breath. Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can never pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand, till he returns
or calls me home. Here in the power of Christ, I'll stand. Bilang mananampalataya ng Diyos, sama-sama tayong lumago bilang mananampalataya. Pagbulayan ang salita ng Diyos araw-araw at laging manalangin. Sumama tuwing linggo sa ating online Sunday worship. Makibahagi sa mga gawain at paglilingkod sa Diyos. Patuloy tayong mamuhay na may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Sige po, magkaroon po tayo ng muling panalangin sa ating Panginoong Diyos. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na kayo ay aming alalahanin ngayon sa isang makahulugang bagay sa banal na hapunan na inyong itinatag. Salamat po na kung titingin kami sa nakaraan sa inyong ginawa, ay tunay po na ito'y punong-puno ng pagmamahal para po sa amin, ng inyong biyaya. Lahat ay inyong tiniis at naging mahirap po kayo para lamang po kami magkaroon ng kayamanan sa inyong kaharian. Sa pamamagitan ng inyong mga latay, kami ay nagsigaling. Kaya kung meron po ritong nakikinig o nanonood na mayroong karamdaman, Panginoon, ang inyong pong pagpapagaling ay igawad niyo po sa Kanya. Ang inyong pong kapangyarihan ng inyong kamatayan doon sa krus, maging daan ng Kanyang kagalingan, Panginoon, sa Kanyang mga karamdaman. Salamat din po na sa kabila ng kahirapan ay mayroong pag-asa. Ang totoo nga po, sa panahon ng kahirapan ninyo doon sa krus, doon kami nagkaroon ng pag-asa. Kayo'y namatay upang kami mabuhay, Panginoong Diyos. Kaya pinupuri po namin kayo. At sa panahong ito ng patuloy na pagdaan po namin sa pandemic, ay nandoon ang inyong biyaya at meron kaming kalakasan na ito'y mapagtagumpayan. Turuan niyo kami, Panginoon, na maging mabunga, maging sa panahong ito ng pandemic. Maging masaya po kami at punong-puno ng kagalakan pa rin at pagpupuri sa inyo sa kabila po ng mga pangyayari. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang Kanyang katarungan at kaalaman. Sino ang makapagpapaliwanag ng Kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng Kanyang mga pamamaraan? Gaya ng sa sulat, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring maging tagapayo niya? Sino ang makapagbibigay ng anuman sa Kanya na dapat niyang bayaran? Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya sa Kanyang karangalan magpakailanman. Pagpalain tayong lahat ng Diyos, ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, ang biyaya ng Kanyang kamatayan doon sa krus at ang pag-asa ng Kanyang muling pagbabalik ay ating patuloy na maranasan sa ating mga buhay. The Lord bless you and keep you now and forever. In Jesus' name, Amen. Over the mountains and the sea, the river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. Over the mountains and the seas, your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, and I will always sing of when your love came down. I can sing of your love forever.
love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth.